Hingi muna kami ng update mula sa DILG. Magandang tanghali sa iyo, Chi, and you're looking great. You as well. Kaugnay ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, mahigit 64,000 na mga pulis ang idineploy sa iba't ibang mga transportation hub at convergence area sa buong bansa upang siguruhin ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., bukod sa kapulisan, nagpadala rin ng force multipliers ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kasama ang mga lokal na pamahalaan tulad ng barangay tanod at traffic personnel. Sinabi ni General Acorda na ang maigting na security measures na kanilang ipinatutupad ay mananatili hanggang matapos ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa bansa. Nauna nang ipinag-utos ni General Acorda sa lahat ng mga commanders ng PNP na ipatupad ang mga security measures na angkop sa kanilang jurisdiction or areas of responsibility. Kabilang sa mga ito ang pagpapatrol, pagpapatupad ng mga random checkpoints at pagtatayo ng mga police assistant desks upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng polis sa insidente ng emergency. Okay, Yusek March, may ilan ring napapaulat na mga insidente ng sunog ngayon. Ano ang hakbang ng DILG tungkol dito? Yes, Chi. Hinikayat ng DILG ang publiko na alamin ang emergency contact numbers ng mga malapit na fire station sa kanilang komunidad upang madaling makahingi ng tulong sa panahon ng sunog, lalo ngayong Kapaskuhan. Bukod sa mga depektibong Christmas decorations, tinukoy ng mga otoridad na ang paggamit ng paputok bilang isa pang pangunahing sanhi ng mga insidente ng sunog. Una nang hinimok ni DILG Secretary Benher Abalos ang lahat ng lokal na pamahalaan na magpasa ng mga ordinansa sa kanilang lugar na nagbabawal sa paggamit ng mga paputok at pangunahan ang pagsasagawa ng community fireworks display. Ayon sa kalihim, ang panawagang ito ay makakatulong ng malaki upang maibaba ang bilang ng mga aksidente at hindi kanais-nais na pangyayari kaugnay ng paputok. Sa ibang usapin naman, Yusek, nagkaroon ng MOU ang DILG at isang pharmaceutical firm. Ano ba ang detalye nito? Tama ka dyan, Chi. Mahigit 1 milyong Pilipinong may chronic kidney disease ang makikinabang sa Act Now or Addressing Complications Today. Ito ay matapos pumirma ang DILG at multinational pharmaceutical firm na AstraZeneca sa isang Memorandum of Understanding or MOU na magpapatupad sa programang Act Now sa 12 probinsya ng bansa. Ang layunin ng Act Now program ay labanan ang mga komplikasyon sa puso at bato na dulot ng diabetes at alta presyon at palawakin ang kaalaman tungkol sa chronic kidney disease. Sa ilalim ng MOU, bawat isa sa 12 probinsya ay makakatanggap ng isang urine albumin creatinine ratio test machine na isang mahalagang kasangkapan sa pagsasala at pag-iwas sa CKD. Hinikayat din ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga LGU na bigyang prioridad ang early detection at prevention ng chronic kidney diseases sa kanilang lugar. Well, maraming mga kababayan natin na matutulungan nito, Yusek Yes, March, at tama. dahil dyan, maraming salamat sa update. You're welcome, Chi.